Mayong gabi sa tanan, magasugod na sab kita sa atong online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ko diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13 nga nagaingon, the word of God for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Mag-aampog kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magaduo lamang diya sa imong balaan ng presensya. Magapaubos kami diya sa imong mga plano, kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong gugmag, sa imong kaayo. Salamat no sab nining usa ka oras ng gihatag nga ni kanamo, Father God, nga din kami makatuon sa imong balaan nga pulong. Tuloy kami through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Tabangi ang imong mga kanakan. Bisa man ang imong alagad, imong gidala sa imong pulong. Salamat, Father God, sa wisdom nga imong ikadugang sa kakulangan sa imong alagad. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, niya kita karon sa ikaduhang Korinto, kapitulo 7, atong pagasugdan pagbasa, magasugod kini siya sa city ngadto sa 11, no? O akong pagbasahon sa English kini siya, no? Nagaingon dinhi, and not only by his coming, but also by the comfort you had given him. He told us about your affliction, your deep sorrow, your ardent concern for me, so that my joy was greater than ever. Yet, even as I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did not regret it, I see that my little heart you, but only for a little while. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you become sorrowful as God intended, and so we are not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leads to regret, but worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow was produced in you, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what affliction, what concern, what readiness to see, justice done. At every point, you have proved yourselves to be innocent in this matter. Now, ambak kita diri sa kapitulo 12, no? Kining Paul's concerns for the Corinthians, no? And then, ato sab kining pagbasahon, no? Sugod kita sa 1 o hantod kini sa bersikulo 10. I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows.
And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise. He heard inexpressible things, things that man is not permitted to tell. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. Even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth, but I refrain so no one will think more of me than in warranted by what I do or say. Verse 7, to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Mga kaigsuonan, dako kayo ang akong kalipay sa inyong mga kinabuhi nga diin nagapadayon sa pagsunod nining atong programa o karon aniya na kita sa false solution, no? And wrong application. Na nganong gitawag nato kini siya false solution tungod kay atong hibaluan nga si Apostol Pablo nining panahon na nangita siya og solusyon sa iyang thorn in the flesh, no? Kay dili mo gud ni basta-basta nga aduna tay balatian. No, kini siya nga balatian, unique kini siya nga balatian tungod kay dili man gyud ni ingon nga balatian nga nabay sakit sa kidney, sakit sa liver, sakit sa heart. Kini siyang sakita pinadala ni Satanas, gigamit ang iyang demonyo ngadto nga Apostol Pablo. Meaning, para lang yun siya pag-torment kay Apostol Pablo. Gihatagan niya o balatian si Apostol Pablo to torment him, no? Aron lamang nga si Apostol Pablo pagasakiton. Ug busa tungod kay ana kini siya nga kasakitan ni Apostol Pablo, kita isip mga tao dili man gyud nato gusto nga aduna goy balatian, no? Kay discomfort ba yun sa tuwa, no? Wala man siguro usa ka tawo nga sakitag ulo nga dili siya mobati sa kasakit. Wala man usa ka tawo siguro nga kung gisakitan siya tiyan nga dili mobati sa kasakit. So discomfort ka na sa usa ka tawo kung adunay gibati siyang panglawas. Sa samang pag-usab si Apostol Pablo nibati niya na. O ganyan nakita nga solusyon niya na nga magampo siya para mawala ka na siya nga balatian ngadto kaniya. So mogyoy nakita ni Apostol Pablo niya na. Now, sa tawhanon nga kahimtang ni Apostol Pablo, nagagamit siya og tawhanon nga solusyon. Kay kini tawhanon nga solusyon man iyang gibuhat, no? Do naghunahuna kita nga nagaampo siya nga murag espirituhanon, pero by this time tungod kay wala siya nahibalo, wa niya nahibaloy ang plano sa Dios ug unsa ang katuyuan sa Dios ug ngano nga gitugutan niya si Satanas,
nga magpadala siyang demonyo aron sa pagtorment kay Apostol Pablo. So tungod niya na, si Apostol Pablo nagaampo. No, ang pangutana, kumusta ang iyang pag-ampo? Ang iyang pag-ampo, katulog yun. Nagampo siya 3 times. Now, buti pasabot nga kung nag-ampo ka sa tulog ka panahon, ang imo yung intention nga mawala gid ang maong balatian o thorn in the flesh. Kaya mo man ay gisulti diri sa Biblia. Apan nakita nato sa samtang nag-ampo si Apostol Pablo, lahi ang tubag sa Ginoo, lahi ang iyang answer sa prayer ni Apostol Pablo. Na din nato makita nga di ay ang solusyon ni Apostol Pablo nga mo ang pagampo dili mao. Kay dili man dapat di ay magampo sa Apostol Pablo nga mawala ang thorn in the flesh kay gitugot man kana sa Dios aron lamang sa katuyuan nga si Apostol Pablo musaka pa gyud sa iyang espirituhanong paglambo, pagtubo. Kay yes, si Apostol Pablo, bisan tinuod, nagkatubo na siya sa iyang espirituhanong kahimtang, pero napagi another level nga dapat si Apostol Pablo musaka. Now, usahay dili ta kabantay niya na, no? Nga di ay, ang mga kasakitan di usahay, itugot sa Dios para nga moangat pagid ang atong espirituhanong pagtubo. Ug busa dinhi atong nakita kung atong pagkatanawon dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 12, gisugdan nato sa bersikulo 7, actually gibasa nato ning 1 to verse 10. Tungod kay kinibaya si Apostol Pablo, naanad ba yun siya nga gitawag nato sa iyang pagkatawhanon pa, dili basta-basta ni siya kaalam. Dili man siya taong ordinaryo lang sa niya na nga panahon. Kini siya, usa ka manggialamon nga tao. Usa nga edukado nga tao. Usa ka tao nga expert or master sa theology o bisan man sa Greek philosophy. So meaning taas kayo kahibalo kini sa Apostol Pablo. O posible nga ang iyang pagkamanggialamon, pagkadaghan o kahibalo sa theology o sa philosophy, pwede nga nadala niya sa dihang nahimo na siyang magtutuo ni Kristo. O sa dihang nahimo na siyang magtutuo ni Kristo, ang Diyos nahibalo nga si Apostol Pablo, posible nga musalig pa sa iyang kaalam, musalig pa sa iyang gahong, sa iyang pamaagi, sa iyang kusog. O busa, nining panahon na, ang Diyos gusto nga gitawag natog tudlo ngadto kaniya nga ang garbo sa iyang tawhanong kahimtang kinahanglan mawala o mahilis o dili na mo gawa sa iyang pagkinabuhi pa. So, dinhi atong nakita ang mali nga application ni Apostol Pablo kay gusto niyang matanggal ang katuyuan sa Dios na magatubo pa siya sa pagkamtong. Alang day kanimo o kanako, kung aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi, dapat makakatuon kita mo aplikar sa pulong sa Dios sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan kahibalo kita mo aplikar sa mga doktrina nga nasa atong kalag. Ug mo kininhitabok nga Apostol Pablo na nasa doktrina siyang kalag. Pero dili doctrine ang iyang gigamit, kundi gusto niya nga matanggal ang thorn in the flesh sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Mo kining gusto niya nga mawala. Busa diri sa versikulo 7 nagaingon, to keep me from becoming conceited.
Now, remember this verse, no? To keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in the flesh. Gitagaan siya og gitawag na to tunok sa unod. A messenger of Satan to torment me. So ngano ka, no? Kung ikaw magunahuna ka, nganong gitugutan pa man yun sa Diyos? Lagi ka na sa ituyo. Mula pareha po kang hope good, na si Satanas directly yun involved sa pag-torment ni Job. Diri, gitugutan sa Diyos si Satanas nga magpadala sa iyang messenger, demonyo, nga mag-torment kay Apostle Paul. Now, kung wala kita mahibalo ni ana, posible gyud nga gusto nato nga mawala ang balatian sa atong panglawas. O dili kita komportable sa atong kahimtang samtang anaakan nato ang balatian. Siguro, basig na yung mga kaubanan nato din karon nga adunay mga balatian. No? Ang atong kinabuhi, naranis Ginoo, bisan pag natay balatian, kung dili pa kita kuhaon sa Dios, pinagi niya na nga balatian, dili pa gid mawala ang atong kinabuhi. Kung ang katuyuan sa Dios atong kinabuhi moabot ta og 70 years, moabot gid ta og 70 years. Ang atoa igo lang gyud nga atong i-aplikar ang doktrina, kada adlaw, kada oras, kada minuto, aplikar sa doktrina sa katuyuan na ma-perform nato ang purpose sa Dios sa adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi. Kaya sa matag adlaw na itong pagkinabuhi, lagi mga circumstances, di kita makalikay niya na. Ang pangutan na, unsaon na ito pag-atubang sa mga circumstances sa kinabuhi. Di kinahanglan nga makabalo kita mo evaluate o makahibalo kita nga musulbad sa atong mga problema. And by that, pinagi sa pulong sa Diyos nga nasa atong kalag, pwede tang makadawat kung circumstances niya na is balatian. Ngayon kita sa itong kagalingon, sama ko sa circumstances ni Job. Di man ito basta-basta ang circumstances ni Job. Nangamatay ang tanan niyang hayupan, nangamatay ang tanan niyang mga sulugoon, gawas lang mga itong mga messengers, nangamatay pagid ang tanan niyang mga anak. Sakit man to, no? Wala may usa ka tawo nga dili siguro masakitan sa mga pinalangga niya nga nang wala gikan kaniya. Pero tungod sa doktrina sa iyang kalab, nasabtan niya ang doktrina, nahibalo siya nga bisag nawala kaniya ang kabtangan, okay ra sa iya kay lumalabay ra man na. Bisag nangawala kaniya ang iyang mga higala, nangawala kaniya ang iyang mga anak, alang kay Job, nahibalo siya sa doktrina nga mao gitong pinaka-timing nga panahon nga pagakuhaon sila sa Dios. Wa say complain. Nagdungan og kamatay ang napulo ka anak niya. Wa say complain. Matud pa niya, the Lord gave it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Now, kini naghiskot mahitungod sa grabe nga pagka-espirituhanon ni Job. Sa tuwa sa diyang nagatubo kita sa pagkahamtong, ang mga reaction sa itong kinabuhi, mahinahini na nagkatanggal, mga negative reaction, mga complaint, mga anger, mga hatred, mga jealousy, maghinahini na lang sa katanggal. Kaya nga naman, sa dahang ikaw nagatubo nga ito sa espirituhan ng pagkahamtong, mas valuable sa imuha ang pagkinabuhi nga espirituhanon kaysa pagkinabuhi nga tawhanon. Now, hinungduman na to ang gubat nga itong giapilan is espirituhanong gubat kini siya. Dili kini siya tawhanong gubat. Wala kita nagapakigubat pinagi sa mga armas nga mubutok, no? Dili ka na mao nga klaseng nga gubat ang atong giapilan.
Gani kung magabasa kita dinha sa Episo, at lang pagbasahon kadyo, diri sa Episo 6, ang atong pagpagkigubat ng iapilan, sugdan na to sa versikulo 10, iapin na lang nato ang versikulo 12, nagaingon din finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. And then, ambag kita sa 12, For we wrestle not against flesh and blood. Sa to pa, ang ato din pagpakidumog, ang ato din pagpakigaway, dili batok sa unod ug sa dugo. So meaning dili tawhanon. Meaning dili unod nun ang atong pagpakigaway. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So ang pagpakigubat nga atong ginapilan di ay dili siya gubat nga tawhanon, kundi gubat siya nga espirituhanon. Busa sa atong pagpakigaway, kung gamiton nato ang atong mga tawhanong kusog, tawhanong kahibalo, tawhanong paningkamot, tawhanong mga estratehiya, pildigid kita. Dili man ta kakaya kay ang atong kalaban espirituhanon man. Ang gikinahanglan nga atong ibangga sa espirituhanong gubat, mao ang gahom sa Dios nga niya sa sulod nato. Mao bitaw na nga sa bersikulo 10 ang gisgutan dinhi, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Now, anong naging siya? Be strong in the Lord. Wala gisgutan din nga magmaligon ka sa imuhang kaugalingong kusog, no? Kundi magmaligon ka, pinaagi diha sa kusog sa Ginoo. So, ang gikinahanglan nato ang power nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Until such time, nga dili nato ma-identify ang atong pagpakigubat, nga gubat dahil nga espirituhanon, o dependent kita sa atong tawhanon nga kusog, mapildi kita, frustrated kita. O gawas na nga mapildi kita, yes, hopeless kita, kung ang atong kalibutanon nga lawas ang atong pagkasaligan. Hopeless, helpless, o useless kita. Kay walay usa ka buhat sa unod nga magmadaugon batok sa espirituhan ng gubat. Dili man niya itong gubat. Kay palubitaw ta, katong mga nagmadaugon sa, bisan man sa Old Testament, katong mga nagmadaugon, wa man to sila magsalig sa ilahang kusog. Sama kay David, wa man siya magsalig sa iyang kusog. Nasa kay balo. Pero matod pa niya, the battle is the Lord. So, buti pa sa bot, nagsalig siya sa Ginoo. Now, kung wanhin po sa New Testament, be strong in the Lord, matod pa ni Apostol Pablo, naghisgot nga ang imuhang kaligon na sa Ginoo. Sa Philippians 4:13, matod pa ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. So, dili pinagi sa kusog ni Apostol Pablo, kung dili sa kusog sa Ginoo. O atong makita din ang power of the Lord Jesus Christ sa atong kinabuhi, ang power of the Holy Spirit sa sulod sa atong kinabuhi, nga dunay spiritual dynamic sa sulod nato. Naigahom diha sa sulod nato, nga diin may pirsa nga makig-away sa mga espirituhanong mga butang. Now, apil na niya na ang kalibutanong butang. O kapil na niya na ang mga lust of the flesh, no? Makaya siya kay gamhanan ang espiritu nga nasa sulod nato. Ang espiritu nga gihatag nga kanato sa takna nga nahimo kitang magtutuo, mas gamhanan sa kaysa espiritu nining kalibutan. Mao bitaw na nga ang atong pagkinabuhi gyud espirituhanon gyud.
And we need to grow to spiritual maturity. Kasi without spiritual growth, kung wala kita nagatubo sa itong espirituhanon nga pagkahamtong, dili kita makaproduce og tinuod nga pagpangalagad or Christian service. Kasi igo man lang magsunod ang gitawag nato Christian service sa dihang spiritual kita or matured kita. Dili pwede nga mag-una ang Christian service sa gitawag natong spiritual maturity. Dapat mag-una ang spiritual maturity and then Christian service. Mao gina siya ang, kung imo yung tanawon, mao gina siya ang murag prerequisite yun, no? There is no Christian service when you are not spiritual. No? So, importante ang spirituality yun. So, sa diyang spiritual kita, ang Espiritu sa Diyos nga naangan ka na to, mao'y nakigbugno o nakigaway sa atong gubat. Dili kita. Ang atuwa, igo na lang ta nga nagsunod sa pagkontrol sa balang Espiritu sa sulod na to kay duhaman lang kabuk ang nagkontrol sa tuwa. Either we are controlled sa atong old sin nature or we are controlled sa tuang Holy Spirit. Duha lang. Matapligas ka gamay, naka sa old sin nature. Kung mubalik ka sa Ginoo, naka sa Holy Spirit. So samtang nagbuhat kag decision, you are empowered by the Holy Spirit, you are controlled by the Holy Spirit. O walay neutral dire, no? Nahibalo kita nga ang imong volition duhalay kapilian either dirita sa pikas o sa pikas. 99.9% is kanang gitawag nato usa ka tawo nga matarong is equivalent gihapon siya sa carnality. Ang spirituality is 100% hamton din siya. Meaning, spiritual siya. So, kung dili man ka spiritual, asa man ka mahagbong. Dito di ka sa gitawag na itong carnality. Kung dili po ka carnal, nagpasabot, you are spiritual. Now, ikaw ang nahibalon nini sa imong kinabuhi karon. Kita, ako, naibalo mo ko sa akong kaugalingon, no? Naibalo ko, sa pagsugod pa, nagagamit na ko og 1 John 1:9 para nga limpyo ko sa tubangan sa Diyos. Kinhibulo man ko nga wala ko sa fellowship sa Diyos kung adun ako'y sala. Dili ko puno sa balang Espiritu kung ako'y sala. Kung ako'y sala, gigrieve na ko ang Holy Spirit. Kung ako'y sala, either giquench na ko ang balang Espiritu. Busa kinahanglan ang akong kinabuhi in fellowship with God. O sa unsang pagi nga mahimong in fellowship with God ang akong kinabuhi, dapat limpyo ko. So mo ka na nga gikinahanglan nga mogamit ko sa 1 John 1:9. O karon, kaya nagagamit mo ko sa 1 John 1:9, giklaim na ko ang saad sa Diyos. Nga nagaingon, kung isugid na to ang atong mga sala, siya matinud-anon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala o magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So nagatuo gid ko nga limpyo ko sa tubangan sa Dios karon. Kamo pud siguro nagatuo pud mo nga limpyo mo sa tubangan sa Dios karon. Ug tungod sa inyong pagkalimpyo sa tubangan sa Dios, aduna kamoy pagpakigsandurot ug pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Kay ngano man, kung wala kay sala, aduna kay pagpakig-fellowship sa Dios. And then, kung wala kay sala, nagpasabot nga you are empowered by the Holy Spirit. Sumo ka nang ang tanan nimong mga desisyon sa dihang ikaw in fellowship with God, you are controlled by the Holy Spirit. Tanan nimong mga desisyon din na, tanan madawat sa tubangan sa Diyos. O sa dihang magapangalagad ikaw sa Diyos, kay dili man pud mahitabo nga spiritual ka or matured ka nga dili ka magapangalagad sa Dios. Dili man pwede nga I do not know, dili gid mahitabo nga usa ka tawo nga espirituhanon nga hamtong siya nga walay pagabuhaton.
Kaya ang sunod yun nga mosunod niya na sadyang ang usa ka tawo matured siya, mao nga i-influensya siya sa balang espiritu sa pagbuhat sa mga buluhaton. Sumuka ng nagyoy gitawag na to Christian service. Apan ang Christian service, igo lang na siya nga nagasunod sa dihang ikaw, espirituhanon. So spirituality first, no? Before Christian service. Kaya dili lagi makuna ang Christian service. Dapat spiritual ka. So, bisan tinuod nag-abot na kita sa spiritual maturity, kung aduna kita isala, kinahanglan mo balik kita sa Ginoo. Para nga malimpyo ang atong sala. Para nga mabalik kita sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios o nga gamhan kita sa balang espiritu. Kaya nga itong gubat lagi nga atong ginapilan karon is espirituhanon man lagi. Busa nagkinahanglan kita og espirituhanon nga pwersa, dili tawhanon nga pwersa. Kaya nga itong tawhanon nga pwersa, mahimo manggod ka na siya nga human God. Kung nagapangalagad kita sa Dios, pinagi sa atong kaugalingong kusog, kaalam, kahibalo, talento, pamaagi, mahimo manggod ka na siya nga tawhanon. So, kinahanglan nga kita magkinabuhi gyud nga espirituhanon. Now, diha mahitabo na nga ang imong pagpangalagad sa Dios, kay di po kumutuo nga espirituhanon ka nga di ka mangalagad sa Dios. O dili po ko magatuo nga kung ikaw spiritually matured, dili po ka magapangalagad sa Dios. Musunod gina siya. Mao kanang gitawag na to modus operandi. The mode of operation nga magapangalagad ikaw sa Dios. Magasunod ikaw sa plano sa Dios imong kinabuhi. Sa mga protocol of God, protocol plan of God, musunod ikaw niya na tungod kay espirituhanon ka. So adunay Christian service nga panghitabo after nga you are spiritual. After nga ang imong priesthood, ang imong pagpakig-ambitanay sa Dios, adunay nindot nga pagpakigsandorot. No, so kini ang hitabo kang Apostol Pablo din atong nakita, no? Balikan nato si Apostol Pablo. Nini nga time, limitado man lagi ang tao, bisan tinuod apostolis na si Apostol Pablo din siya ang pagka-apostolis, limitado gyapon siya. Napagyapoy mga area nga ug sa driving pa na blind curve, no? Napagyapoy area nga dili nimo makita sa unahan nga gitawag na to approaching ng mga sakyanan or kaha na hindi mo makita ng mga objects sa unahan. Now nining dapita si Apostol Pablo, morning wala pa niya makita. Bisan tinuod gipadaygan na siya sa grabing mga pagpadayag sa pulong sa Dios ngadto kaniya. Dinhi nga area kuan siya, nawala siya dinhi nga passing. Busa diri sa versikulo 7 nagaingon siya dinhi, to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in the flesh. Yes, a messenger of Satan to torment me. So gitugutan sa Dios si Satanas nga magpadala sa iyang messenger nga mao ang demonyo aron sa pagsakit ni Apostol Pablo. Sa unsang katuyuan, para nga ma-refine pa gyud si Apostol Pablo, ma-refine pa gyud siya, kay nganuman, posible pa ta nga nagapangalagad with arrogance. Posible pa ta nga nag-alagad sa Ginoo nga gamit ang atong kaugalingong kusog. Once nga ang atong kusog ang atong gigamit, arrogance gyud siya. Kay dili nato pwede tabangan ang Dios sa buluhaton. Ang Dios, enough na ang iyang power. Igo na lang ta nga musunod diha sa gahom sa balang espiritu. Kay usay mo gud magunahon na tanong nga atong tabangan ang Dios. What ay katabang sa Dios? Ang Dios ang nitabang sa tuwa. Ug busa makontaminate, no? Makontaminate ang plano sa Dios
kung haluan nato sa atong kusog, kung haluan nato sa atong kaalam, sa atong mga pamaagi, sa atong mga strategy, makontaminate ang power of God nga diin 100% absolute righteous, 100% absolute nga adunay integrity. Haluan na to sa atong trabaho, mahimo siyang makontaminated. Dili na hinuon siya madawat sa tubangan sa Dios. Ang madawat sa Dios kadto lang yung buhat sa balang espiritu sa sulod nato. Mo ka nang gitawag nato divine good. Mao lamang kana ang gitawag nga divine good. So diri sa kinabuhi ni Apostol Pablo, false solution ang iyang gigamit. Sa akong gingon, limitado lamang ang tao. Bisan man si Apostol Pablo, nini nga circumstances o nini nga panahon, limitado lamang siya. So nagampo siya sa makatulo. He prayed 3 times. Pero unsay tubag sa Ginoo sa iya. Samtang nag-ampo si Apostol Pablo sa makatulo, and then 3 times good siya nga nag-ampo, naghahangyo sa Ginoo nga kuhaon gikan kaniya ang tunok, no? Tunok sa iyong unod. Mo na iyang prayer nga makuha gikan kaniya, no? Ang tunok sa iyong unod. Pero sa bersikulo 9, nagaingon din but he said to me. Ang he diri, bot usabot, ang Ginoo. Siya nagaingon kanako, but he said to me, my grace is sufficient for you. Now, nganong ningon din my grace is sufficient for you. Unsay bot ipasabot? Nganong ang tubag sa Dios, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. For my power were made perfect in weakness. Buti pa sabot, Pablo, sa dihang nakay balatian, mulihok ang akong gahom diha nga na kanimo. Samantalang kung walay balatian ako, posible nga imuhang gahom mo ay nagkalihok sa imong kinabuhi. O kinahanglan nga naa ang weakness, kaysa diyang naa ang weakness, ang gahom sa Ginoo, mo'y magalihok di sa sulod nimo. Ug mo ka na ang grasya sa Dios. Ang akong grasya, igo na alang kanimo. My grace is sufficient for you. So muna yung gingon sa verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect. Ang akong gahom mahimong hingpit. Kaya nga naman, purely ang power sa Ginoo mao'y magalihok sa kinabuhi nimo. And yes, nasabtang usab kini ni Apostol Pablo. Nakarealize usab si Apostol Pablo nini. Pag-ingon pa diri sa verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So nasabtan niya, ingon ani di ay, nade kay tuyo Ginoo, bisa manining ako ang balatian. Nade kay tuyo Ginoo nining thorn in the flesh nga niya kanako. Parehagod kang hob, unsa may nahitabo kang hob? Nakadawat man si Hob, bisan sa iyang balatian. Lisod na kay itong iyahaba. Cancer of the skin, na ba itong kang Hob? Niya, ang iyang mga panit, buwak-buwak na. Tanaw ng iyang dagway, pangit na kayo, ugly na kay si Hob. Tanawon sa iyang asawa, murag naging madawat sa iyang asawa si Hob. Gawas nga pangit na kayo si Hob tanawon, unsi tawagan na, nagnuka-nuka na ang intero lawas ni Hob, pangit na kayo, nanimaho pa, tungod sa mga samad, nga siyang lawas, dili na gyud ang ngayon higugmaon si Hob. Kung si Hob, nagkinahanglan pa siya, o gitawag na to niya approbation sa tao,
mabagsak si Job. Pero kay si Job lagi, wala na siya nag-after approbation sa tao. Bisan ba ingnon siya nga pangit na kay ka, baho na kay ka, wa na kay pulos ng pagkatao, si Job wala man siya nag-after sa tao. Bisag unsa ang isulti sa asawa ni Job, si Job nakasabot siya ang kahintang. Buti pa sabot, madawat na ako ni siya. Wa ko nagkinahanglan ninyo og pagdasig. Wa ko nagkinahanglan nga mandaig ko kay mayo kay ko. Kaya na ko ang kining nga mga pagsulay. No, wa nagkinahanglan si Job ni ana. Ang arrogance na wala gid sa kinabuhi ni Job. Nadawat niya ang tanan. Ug mao po ning nahitabo kang Apostol Pablo. Nasabtan niya ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Nining kang Job, kung atong ikumpara ang kang Job ug kang kay Paul, murag mingon suro ka nga layo ra kayo oy. Kang Job, grabe ang iyahang mga nuka-nuka. Gawas pa niya na katong mga nangamatay niyang mga anak na napulo kabuk gisabay gyud, no? So murag ngayong tanahon, layo ra kay kang Job. Kung ikumpara sa kang layo ra kayo ang kang Paul kung ikumpara sa kang Job. Pero si Job nakadawat si Apostol Pablo ning gamit siya og false solution. False solution and wrong application. Kay nagtuo man siya nga kung mawala ni magiging komportable na pud ko. Pero wa siya di kay balo nga katudi ang thorn in the flesh nga nakang Apostol Pablo na di tuyo ang Dios ngadto kaniya. Nga dili siya mag-perform sa iyang pagpangalagad sa Dios through arrogance. Through the power of the flesh. Kinahanglan tanggalon sa to siya. Kinahanglan mawala sa ang atong arrogance, no? Kaya usahay sa atong pagpangalagad, sagol hipokrito, sagol arrogance mong God, no? Now, kaysa ako nang gikasulti, dili gyud mahitabo nga kung espirituhanon ka nga walay Christian service. Ang Christian service automatic na siya sa usa ka tawo nga espirituhanon. Pero dili pud pwede nga ang Christian service maguna sa spirituality. Maguna gyud ang spirituality. Dapat mutubo sa kas pagkahamtong o mahibalo ka magkinabuhi nga espirituhanon para nga makaproduce ikaw og Kristohanon nga pagpangalagad. So there is a verse 9 atong tiwason kini, nagayon din therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. So, nakasabot na si Apostol Pablo, murag sama na siya kang Job, no? Mabisan mag-anak kaniya ang tanang balatian, nakasabot na siya, o wa na siya nagunahuna, bisag ang tao, muingon siya, pangit siya, baho na siya, agli na kayang dagway ni Job, nadawat na ni Job, nawakaroon si Apostol Pablo, nakadawat na po siya sa engkentang. Nahibalo na siya, nga ang Diyos adunay katuyuan ning tanan. So dili nagaingon siya, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So nahibalo siya, di ay ang gahom sa Diyos mo'y magalihok na ni kanako sa dihang anak ko sa mga weaknesses. Sa dihang anak ko nining thorn in the flesh, yes, di ay mahimo akong powerful through the divine power. Now, dili sa full solution and wrong application sa gibuhat ni Apostol Pablo, dili gid siya dapat mag-ampo nga mawala kini siya. Kaysa ako nalaging giingon, ang Diyos nagkatugot nini para sa iyang espirituhanon paong pagtugot. O gitawag kini siya providential preventive suffering. Ang Diyos
nagatugot nini nga pagsulay. Nagatugot nini nga pagsulay para nga ma-prevent ang ihang arrogance. Napay kinahanglan nga kuhaon sa atong kinabuhi kay awkward pa manggod kung bago pa tang misaka sa spiritual adulthood, dili pa ta sanay, dili pa gyud ingon nga master na to ang pag-stay in spirituality o pag-stay in fellowship with God. Sometimes mubalik pa ta sa atong tawhanong pamagi. Usahay human viewpoint pa ta. Usahay tawhanong kusog pang atong gina-apply sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili pa gyud purely spiritual. Dili pa gyud wala pa gyud nato nakita ang tinuod nga pagpangalagad through the power of the Holy Spirit. Katong gitawag na to prototype, no? Gihimo nga example ni Jesus Christ nga ni kanato nga nagmadaugon siya sa iyang kinabuhi tungod sa power of the Holy Spirit, the same power nga na kay Jesus Christ, nga nasa sulod nato, nga pwede po day kitang magmadaugon sa itong espirituhanong gubat through the power of the Holy Spirit, o dili through the power of our flesh. Mao ka na siya. Dapat masabtan nato ka na siya. So, hanggang Pablo, ang iyang panghuna-huna nga mawala kadto, dili niya pwede nga ampuan kadto nga mawala tungod kay para dito siyang spiritual growth. Suffering for blessing day kadto. Pero sa akong nanggingon, tungod kay limitado ang tao, bisan si Apostol Pablo limitado, mao ang iyang nakita, ang solusyon niya nga mawala ang thorn in the flesh sa iyang lawas. Siguro iyang nakita discomfort ra kayo. So, gusto niyang matanggal kadto. Now, nakita nato sa kinabuhi ni Job, nadawat man gini itong tanan. Kang Apostol Pablo, wa pa niya makita katong area sa iyang kinabuhi nga nasa turn in the flesh until such time nga ang Diyos mitubag na to kaniya. My grace is sufficient for you. So, as the first stage of spiritual adulthood, spiritual self-esteem is still an awkward phase in which the believer has not yet developed the true instincts of spiritual maturity. So, tungod kay bago pag siyang murag haon sa iyang espirituhanon nga adulthood, now, just remember nga, ang spiritual adulthood na divide kini sa tulo. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, nini nga kahimtang atong nakita kay providential preventive suffering man kini, napa siya sa spiritual self-esteem. O samtang naka sa spiritual self-esteem, bago pa ka spiritual self-esteem, kuan pa, para sa imuha, bakintol pa kayo, no? Dili pa kasanay. Dili pa kayo ready sa gitawag na to pagbuhat sa protocol plan of God consistently, no? Bakintol pa, no? Dili pa develop kayo ang gitawag na to kinabuhi nga espirituhanon. So that is why Paul reacted emotionally to the pain of providential preventive suffering. Mao kana nga nakita nato nga si Apostol Pablo napa siya negative reaction or nagiging emotional pa siya sa mga balatian nga gitawag nato providential preventive suffering. In an understandable human reaction, he was momentarily affected by the discomfort before regaining his composure and passing the test. So, nitong mga panahon na, momentarily, apektado yun sa Apostol Pablo. Nga nung ingon maka nga wala mapiktuhi siya nga, katulos siya nagampo, nga mawala unta, nga to kaniya ang thorn in the flesh. Kita kung nagbalatian ta, maampo ba punta niya na, no? Yes, kay gusto mong ginato ang komportable nga kinabuhi. So, mo pula kay Apostol Pablo, galing lang, ato nakita, siguro, ato ang sakit, dili gyud ingon nga gitugot sa Dios para nga magtubo ta, o siguro, basin carnality ning atoa, o siguro, basin,
kuan pa gyud, bata pa gyud kay ta. Pero kang Apostol Pablo lahi mong gutom niya kay providential preventive suffering gyud, no. So he was momentarily affected by the discomfort before regaining his composure and passing the test. So, apektado siya sa pagsugod. Discomfort siya. Hantod nga naka-regain siya, naka-recover siya. Nga diin, nahimo na hinuon siyang nakapasar sa mga pagsulay sa evidence system. So, mga gingon sa versikulo 8, concerning this thorn in the flesh, I appealed to the Lord 3 times that it might depart from me. Prayer din ni Apostol Pablo. Nag-ampo gid siya na 3 times. So, Paul's use of prayer was a false solution to suffering for blessing. So, muna nga kung gingon nga, ang gigamit ni Apostol Pablo, usa ka false solution. Kaya dili man false solution, dili man solusyon ang gitawag na tog paghawa sa balatian kaya may purpose ang Ginoo. Kana nga suffering for blessing man na siya. So his request that the suffering be removed was a wrong application of doctrine. So mali ang iyang application sa doktrina, no? Yes, ang prayer usa ka powerful nga tool. Galamiton kayo alang sa ato ang pagkinabuhi, no? Isip mga Kristiyanon. Pero sometimes ginabios na to ang atong pagampo, no? Sa dihang magatubo day kita hinahinay nga to sa pagkahamtong, dili na di ay kinahanglan ang mga pagampo sa gitawag natong mga disaster sa atong kinabuhi. Apply na lang tas pulong sa Diyos. My grace is sufficient for you. Nana ang Word of God sa iyong kinabuhi. Apply lang, apply. Application of the Word of God. Sa dihang gina-apply na to ang pulong sa Diyos sa atong adlaw nga pagkinabuhi, enough na siya nga diin masulbad na to ang mga problema kay problem solving devices na bayan na siya. Nanang baya tayo gitawag na to 10 problem solving devices. So nanatay solusyon. So, providential preventive suffering is essential to the adult believers. So, importante ni para sa mga adult believers, para sa iyang espirituhanon nga pag-uswag pag-yun. And then, he should never ask God to remove the means of spiritual growth. Maligin ni makita ni Apostol Pablo. So, kung hibalo lang siguro siya nga para di siyang espirituhanong pagtubo pagyod gikan sa spiritual self-esteem nga to sa spiritual autonomy hangtod sa spiritual maturity, kung nakita niya ni, adi na siya mag-ampo nini, pero nganong nag-ampo man gyud siya. Meaning nga time wala pa niya masabti o makita. He should never pray for the removal of suffering for blessing, by which the protocol plan of God is fulfilled. We want to have comfort. Yes, it is true. No? Tinood na. Gusto man yun nato komportable ta. But God knows us better than we know ourselves. Mas nahibalo pa gid ang Diyos. Mas maayo pa ang iyang nahibaluan kay kanato. He never sends more pressure than we can bear. Sa 1 Corinthians 10:13. But on the other hand, He sends enough pressure to accelerate our growth only when He sees that we have passed the test. What God does not remove, He intends for us to bear. Kung naman siya'y gipadala sa ito ang balatian, o nasa purpose niya na, nasa katuyuan niya na, nan ato ka na siyang madaog, makaberta niya na, isa man niya na ang mga pagsulay. Sumala pa sa 1 Corinthians 10:13. Providential preventive suffering protects and insulates against arrogance,
while challenging the believer to depend on his true source of strength. So, mauday ka na siya, ang providential preventive suffering. Aron nga maproteksyonan and insulates, no, against arrogance. Buti po sabot nga, ang atong arrogance, mawala. Kung naay arrogance atong kinabuhi, unsa may produce nako nato nga Christian way of life? Wala gyud. Walay kabahin ang arrogance sa Christian way of life. Dapat matanggal yun siya. So, bitaw, makadungog kita og adunay mga pipila ka mga magwawali o obvious kay nga makita nato sa ilahang mga linihukan nga diin nagpagawa sa ilahang energy, sa ilahang kusog. Now, nahibalo na kita ni ana, no? Kaya ang pagpangalagad sa Diyos, dili pinagi sa atong energy. Dili pinagi sa atong power. Dili pinagi sa atong talent, sa strategy. Dili pinagi ni ana. Or sometimes, makakita kita mga uban nga mga magtutudlo nga personal kayo manulti, no? Meaning, when I say personal, mangigo. Once nga mangigo na ganita, kuha na gina siya. Kasi dili man gyud intention sa to ang pagpangigo. Sa usa ka tawo o membro man nato siya dinha, wag gitay intention nga muigo. Kung ang intention nato pag-igo sa usa ka tawo, wala na kita nagatudlo sa pulong sa Dios niya. Murag nahimo na kitang legalis. Gitudlo na nato ang murag ato nang gikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa ilahang kinabuhi. Ang ato is purely pagtudlo lang yun sa pulong sa Dios. Dili ta dapat mag-exert og effort. Dili ta dapat unsa tawagan na dili dapat kita intentionally mutudlo nga to sa usa ka tawo nga samara nga ang iyahang mga weaknesses atong pag-aigon, or else mahimo kita nga legalist, dili kita grace oriented. Daghana no makita nato na sila sa mga TV, no? Mga personal kayo mutudlo. Wala man dili man personalan ang pagtudlo sa pulong sa Dios, no? Ang pulong sa Dios mo ray mo review. Ang pulong sa Dios mo ray mo mutudlo, no? Now, wala ginatolerate ang sala. Wala nato ginatolerate ang mga tao nga magsupak sa pulong sa Dios. But what we will do is just purely use the Word of God to teach to our members sa katuyuan nga ang ilahang kinabuhi mausab sa pulong sa Dios. Dili aron nga mausab sila tungod nimo. Dili man kita ang musab nila. Kung gusto nimo usbon ang usa ka tawo, ayaw usba sila sa imong pamaagi. Usba sila pinagi sa gahom sa balang espiritu, pinagi sa pagtudlo sa pulong sa Dios. So, providential preventive suffering protects and insulates against arrogance while challenging the believer to depend on his true source of strength. The newly adult believer, having just left spiritual childhood, is especially vulnerable to failure. So, kung bago pa kang niabot sa spiritual self-esteem, bago pa kang ni saka gikan sa spiritual childhood, nga to sa spiritual adulthood, yes, pwede pa ka nga ang arrogance na pa nagasulod-sulod pa sa imong kinabuhi. Nangaragad ka, pinagi sa imong arrogance, provision loss, pinagi sa imong energy of the flesh, human good, mamunay labas, no? So, flexing his new spiritual muscles and enjoying the result of spiritual growth.
So he is in danger of thinking his strength comes from self rather than strength from God. So tinuod ka na, no? Ang usa ka magtutuo nga bago pa lang misaka sa spiritual self-esteem, delikado pa siya tungod kay napang iyang panghuna-huna sa pagsalig sa iyang kaugalingong kusog. O wala pa siya masanay sa pagsalig sa kusog sa Diyos, sa gahom sa Diyos sa iyang kinabuhi. So, gamay na lang minuto, no? Ato na lang kining paspasan. So before the believer can corrupt his own advance with arrogance, God takes preventive action. So, muna yung naka-nindot sa tuwa kay ang Diyos adunay pamaagi. So, sa dili pa ang usa ka magtutuo, makurap sa iyahang pag-abanti, nga diin adunay arrogante siyang kinabuhi, ang Diyos na siya'y preventive action. Ang Diyos nag-take action na siya. Why? It is because of God's grace. Grasya ni siya, no? Dako kayang grasya sa Diyos. The spiritually adult believer is put in a situation that he cannot resolve with human resources, where he must recognize his helplessness and rely on God's power for solution. So, dapat makarecognize yun ang usa ka magtutuo sa iyang pagka-helpless. Wa man tayo mahimo gyud. Ang usa ka tao nga magsalig sa iyang tawhanong kusog, wala siya mahimo para sa Dios. Way madawat sa Dios sa atong pagkatao tungod kinatay old sin nature. Makontaminate ang plano sa Dios. Na ang usa ka pinakanindot nga ilustrasyon din nga ang plano gyud sa Dios atong kinabuhi nga dili siya makontaminate. Na termino niya na ang gitawag nito encapsulated, no? Ang plano sa Dios is encapsulated. Gikan sa kaluwasan, dili gyud nimo pwede mahaluan sa imong mayong buhat. Dinhi sa imong Christian way of life, dili dapat mahaluan sa imong human good. Dili dapat mahaluan sa imong human strength. Ang gitawag na to pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. O bisan man ang imong mga blessings, dili na nimo isipon nga tungod nimo, kay wala kay niitabang niya na kung dili tungod sa Dios siya nagapanalangin ani kanato. Nagapanalangin siya tungod kay ang Dios nagatanaw kanato nga naimputan sa iyang pagkamatarong. Dili tungod nato, kundi tungod sa pagkamatarong sa Dios ngayang gibutang sa sulod nato. O kinahanglan masabtan nato kanang imputation of Christ's righteousness, no? Helpless ta, no? Gikan sa salvation, sa spiritual growth, sa Christian way of life, ug bisan man gani sa reward in eternity, kanang tanan grasya nga gihatag sa Dios ngani kanato. Grasya nga gihatag sa Dios ngani kanato. Walay ato, wala tay kapasigarbo. Kung natay ipasigarbo, kana dili na madawat sa Dios. Kay purely lang gyud ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi mo'y madawat sa iyang atubangan. Ang buhat na to, itsapwera gina o dili na siya madawat. So Paul referred to his own providential preventive suffering as a thorn in the flesh sent by God to keep the great apostle from exalting himself. Mamuna sa 2 Corinthians 12:7, no? Parang ma-prevent siya from exalting himself. Meaning, dili mo gawas ang arrogance. In constant torment, helpless to remove the thorn, eventually Paul came to realize that divine strength must replace human weaknesses, and that God has totally ability to care for His own. In celebration of the Lord's abundant grace, the apostle understands and declared, "When I am weak, then I am strong." Mo kanang gingon ni Apostol Pablo. So kinahanglan masabtan nato ang atong pagka-helpless, no?
Wala tay kakayanan. Dili na to kaya, dili ta kalupad sama sa agila sa tawhanon nga kusog. Apan kung ikaw gigaman sa balang espiritu, yes, pwede kang makalupad sama sa agila. So, mura ka o ka ng nahimong gamhanan nga tao lang ka pero makalupad ka sama sa agila. Sumala pa sa Isaiah 40:31. No? Then, magdagan ka nga dili maluya. Nanong di mo ka maluya. Tuon kay wala ka nagsalig sa imong gahom, wala ka magsalig sa imong kusog, kundi ang kusog sa Ginoo nga naka nimo mo'y nagagahom ang naka nimo. Using divine strength through weaknesses is a pattern that continues throughout the adult believer's progress. It is not the suffering itself that produces spiritual growth, rather it is the believer's utilization of God's power in suffering that advances him. Providential preventive suffering serves as a warm-up for testing in the next stage of spiritual adulthood. Then he answered me, "My grace is sufficient for you, for the power is achieved with weakness." 2 Corinthians 12:9a. The power in this context is the divine omnipotence, as it becomes available to the believer with each stage of spiritual adulthood through the function and momentum in the divine dynasty. So therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, in order that the power of Christ may reside in me. 2 Corinthians 12:9. Paul's boasting expresses his delight in belonging to God's protocol plan. So magining protocol plan of God. Such boasting indicates submission to God's system. Ang God's system din nga magasalig kita sa gahom sa Diyos, dili sa atong kaugaling gahom, and is the antithesis of arrogance. Thus, Paul demonstrates that providential preventive suffering has been effective in his life. Divine protection against arrogance succeeded because of his positive volition and the application of metabolized doctrine in his soul. For this reason, I find contentment in weaknesses. Malaking hitabok na Apostol Pablo. Nahimo na siyang kontento bisan man sa mga balatian, in his slanders and pressures and persecutions, in his stresses in behalf of Christ. For when I am weak, then I am powerful. So, 2 Corinthians 12:10. So, dire atong nakita, nasabtanan ni Apostol Pablo, dapat kontento na siya bisan man sa mga weaknesses, bisan man sa mga slanders, bisan sa pressures, bisan sa persecutions, bisan sa stresses, no? In behalf of Christ. Kaysa diyang naaday ka na kaniya, then siya powerful. So, Paul's boasting expresses his delight in belonging to God's protocol plan. Such boasting indicates submission to God's system and is the antithesis of arrogance. So, thus Paul demonstrates that providential preventive suffering has been effective in his life. Divine protection against arrogance succeeded because of his positive volition in the application of metabolized doctrine in his soul. For this reason, maningyan sa verse 10, I find contentment in weaknesses, in slanders, in pressures, in persecutions, in stresses, in behalf of Christ, for when I am weak, then I am powerful. So, mo kining gihisgutan ni Apostol Pablo, no? Contentment is capacity for happiness. Ang pagka-kontento mo kining usa ka tawo nga adunay capacity for happiness. Buot ipasabot, makadawat siya bisan unsa man ang hitabo siyang kinabuhi. Sama kay Job, si Apostol Pablo nakakatuon na niya na, makadawat na siya og unsay hitabo siyang kinabuhi, busado na siya contentment, capacity for happiness. It is the believer's satisfaction with the blessings God gives him. Matagbaw ikaw unsa man ang panalangin nga gihatag sa Dios nga kanimo. The spiritually believer and the operational divine dynasty can share the happiness of God in all circumstances.
just as the humanity of Jesus Christ in the prototype divine dynasty possess inner happiness on the cross while being judged for the sins of mankind. So, sama usab kang Kristo Jesus, bisan man persecuted siya dito sa cross, yet aduna siya ay power sulod siya ihang kinabuhi spiritual dynamics nga makadawat siya bisan man sa mga pagsulay, bisan man ang tanang sala gitungtong ngadto kaniya, yet nagmadaogon siya tungod sa gitawag na to power of the Holy Spirit nga nagsustain kaniya bisan man ana siya sa cross. Hebrews 12:2. Ay, kanta diha. So atong nakita din si Apostol Pablo nakalabang na gyud sa nining testing sa iyang kinabuhi, o nakita nato nga dito sa unahan na sa iyang pagsulat, especially sa pagsulat niya din hina sa Ephesians, padulong na nga to sa Philippians, atong nakita nga dinhang mga area si Apostol Pablo iyan ang ginadescribe ang iyang kaugalingon nga na siya sa taas nga level, the highest level sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. Now, I just do hope nga kita usab adunay pangandoy, no? Nga magatubo nga to sa espirituhanong pagkahamtong, dili man gyud ingon basta-basta nga moabot dayon kita sa espirituhanong pagkahamtong. We need to grow little by little. Kung gusto na to nga paspas, depende na sa to, paspas po dagtuon sa pulong sa Dios until such time nga ma-recognize nimo imong kaugalingon, o ninglabang ka na ba sa spiritual adulthood, gikan sa imong spiritual childhood, at sa imong spiritual adulthood asa na ka ang dinhi sa spiritual self-esteem pa ba ka, spiritual autonomy na ba, o sa spiritual maturity na ba? Ug ang kabubuton gyud sa Dios atong kinabuhi nga moabot kita sa spiritual maturity. Din diri sa spiritual maturity mao kining gitawag na to maximum glorification of the Lord Jesus Christ. Pinakataas nga level na gyud nga si Kristo Jesus mahimaya sa atong kinabuhi. O bihira lamang ang mga magtutuo, no? Sa akong nangingon, bihira lamang, no? Siguro layo pa kay kita niya na. But salamat na lang sa Dios kung hatagan kita niya opportunity nga magtubo pa, basin pa, no? Basin pa nga kitang tanan moabot, kitang tanan nga positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Moabot niya ng the highest level of spiritual adulthood nga maong gitawag na itong spiritual maturity. And by God's grace, no? Sa grasya sa Ginoo, kung positibo lang ka, posible kitang maabot niya na. So mag-aampo tas pagtapos, amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhiyon, kami maghahatag sa mong pagpasalamat, paghimaya nga kanimo sa panahon nga maghahatag nga ni kanamo, nga din kami nagkatuon sa imong pulong. We do pray, Heavenly Father, ikaw magkatabang panganikan mo sa tanan pang mga butang na dapat namong masabtan sa imong pulong, nga magkinabuhi kami based sa imong protocol, magkinabuhi kami based sa imong system, nga diin dili pinagi sa tawhanong kusog, kundi dili pinagi sa gahom sa Balangin Espiritu. Ginauli na ko tanang pagpasalamat, paghimaya nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.